Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ito, masasya kayo, ha? Ituturo ko talaga ito sa inyo. Pag gusto nyo magregalo sa anak nyo, huwag kayong magregalo ng cellphone. You are not giving the right gift sa inyong anak. Bigyan nyo siya ng Biblia. No? Bigyan ng rosaryo. Sabi nga nung pare, pag nawala daw ang rosaryuhan, maiwanan, di nabalikan. Pero pag cellphone, makipag-away pa. Tanawa, ha? Samantalang ang may-ari ng cellphone nyo ay si Lord. Hallelujah talaga. No? Alam mo, malakas ang loob ko. Kaya ako, alam mo ko yung cellphone. Ay, hindi ako marunong dyan maganyan-ganyan. Imbis sa maganyan-ganyan ko, kalyuhin yung kamay ko, kaganyan-ganyan, magrosaryo na lang ako, Di ba? Kasi kaysa maghintay ako ng mga, halimbawa, kagaya niyan, maghintay o traffic. Instead, magti-text ako, gastos lang, yung mayaman lang yung mga cellphone companies, magrosaryo pa ako. No, magrosaryo ako kasi ako pag nagrosary, pinapalitan ko po yung mga words, ba? Holy Mary, Mother of God, pray for me, a sinner. Ginaganon ko po talaga yan. No, pinapalitan ko yan. Tapos, nagcha-chaplet kami. No, pag meron kayong problema, ituro ni Sister Noli yan pagcha-chaplet. Kasi pag may problema kayo, chapletin mo, baby. Sigurado solve yan. Amen? Thank you, Lord. Oo, nako, instant solution yan ng problema nyo. Halimbawa, ang asawa nyo may nangaliwa, ay chapletin nyo. Chapletin nyo. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on my husband. Oh, for husband yung Juan. Oh, patay ka, Sister Jen. Di ba? Opo, talaga po, ito po tinuturo natin. At ito, tayo dito, puro tayo nanay. Wala may tatay dito. Si Andres lang, ay hindi naman to tatay. No po? No, yun nga. Kasi mahirap mag-akay ng lalaki tungkol sa Panginoon, no? So, tayo ang mag-akay sa kanila. Mahal natin sila. So, dapat natin silang mahalin para maakay din natin sila. Amen? Ating mga babae, dalawa bibig natin. Huwag gamitin sa wirit-wirit. No, ang bibig natin, dalawa, isa lang paandarin. Amen ba? Amen? Para ang asawa natin, maakay natin, at saka mga anak natin, huwag nang kurot. Ay, huwag nang saway na, hayaan mo na mag-alagala yung mga anak natin, di ba? Kasi ang mga anak natin, mas matatalino sa atin yan. Importante din po yung pagsisimba natin ng linggo, ang pagganap natin ng linggo. Sabi nga po sa Exodus 31 verse 14, ipangili natin ang araw ng linggo. Kasi ito'y itinalaga para sa ating Panginoon. 7 days ang binigay sa atin ng Diyos, isang araw lang hiningi niya, hindi pa natin magawa. No, ang linggo, ginagawa natin minsan, doon tayo naglaba, doon tayo namamalansa, doon tayo magtutungits. No, ang simba natin minsan, doon lang tayo sa mall. Pagkatapos, hindi nga natin matapos ang simba sa mall, kasi sige, matagmamasyal-pasyal lang. Diba? Kasi pag nasa mall ka, naaamoy man yung mga masarap na pagkain, nakakonsentrate ka kaya sa misa, diba? I would suggest, doon na lang kayo sa community. Kasi po, totoo talaga, at talagang maranasan mo ang pagpupuri, no? Mapapanood po niyan sa ating TV program. At sana po talaga, maging kaisa namin kayo para ilalagay ng Diyos sa tama ang ating buhay. Alam, bakit ba ang buhay natin ngayon nagwindang-windang, mahirap akayin mga anak natin sa gawain dahil nga wala rin tayo sa tama, no po? Kaya ako rin po nung una nahirapan din ako sa mga anak ko pag-akay. Buti na nga lang sa pamamagitan ng renewal kasama namin silang naglilingkod at kasama ko yung anak ko ngayon, yung lalaki ko kasi meron din siyang ibang lakad at masarap maglingkod bilang pamilya. Amen? Romans 3:23, all men have sinned. No, wala ni isa sa atin karapat-dapat sa ating Diyos, no? Romans 3:23, no, lahat tayo ay nagkasala. Kaya po pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, no? Tayo hindi natin kaya ang anak natin ibigay natin para mapako, no? Si sister nga nagkasakit anak niya, hindi talagang gagawin natin lahat, no? Magkaroon lang ng maayos na buhay ang anak natin. Pero ang ating Diyos, ating amang nasa langit, dahil sa pagmamahal niya sa atin, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit? Yung ating gawain ng Christ on the block, tayo yung tutuloy nito, di ba? Si Jesus, hindi pa tapos sa iyang gawain dahil tayo, gusto niya, tayong gaganap din. Kaya nga, tinatawagan ko kayo na kayo din po ay mag-Christ on the block. Marami pang hindi kilala ang Diyos ngayon. Kilala lang nila ang Diyos pero hindi nila alam ang tamang pagkakilala. Yun nga, sa magitan nga po ng Catholic Life in the Spirit Seminar, doon po matutunan natin, no? So, hingi po tayo ng tawad at pangatlo, kilalanin natin si Jesus, ang ating Diyos at tagapagligtas. Ako po,
nagkaroon ako ng breast cancer, pero walang gamot, walang operation, pinagaling ako ng Panginoon. Complete healing binigyan ng Panginoon sa akin. Kaya ganito na lang ako maglingkod. Huwag na kayo maghintay mag-cancer pa na maglingkod pa. No, ngayon pa lang, maglingkod na tayo. Huwag maglingkod-lingkod, no? Maglingkod-lingkod. Talagang maglilingkod. Amen? Praise God. Sige, at tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating puso bilang ating Diyos at tagapagligtas, no? Panalangin natin na madama natin ang presensya niya. Sabi nga po ni Pope John Paul II, I doubt the salvation of a Christian who does not evangelize. At naniniwala akong nagampanan ng aming mga Christ on the Block coordinators ang mga katagang sinabi sa atin ng ating Santo Papa. Dahil kung hindi po dahil sa kanila, hindi po magiging tagumpay ang mga gawain ito. Tinawag ako ng Diyos sa pamagitan ng mga problema. So, nang dahil doon, wala akong magagawa sa sarili ko, kaya lumapit ako sa Kanya na nagkubinant ako na maglilingkod ako sa Kanya habang may buhay at talaga namang sinagot naman niya ako. Simula nung inakyatan ako ng Mama Mary, doon ko rin naliwanagan ang bilang isang Kristiyano, bilang Katoliko. Ang aking buhay talaga noon po talagang nasa kadiliman po ako. Hindi po ako marunong magsimba noon. Pero po, nagatid na rin po ako ng handmaid of the Lord noon. Pero naglingkod-lingkod na ako sa upuan, hindi lingkod-lingkod, papitik-pitik man yung lingkod ko noon. Pero nitong bandang huli po, ang totoo po talaga yan, araw-araw po ako nandito sa simbahan, pero hindi po ako pumapasok sa simbahan. Diyan lang po ako sa labas, nagabang po ako ng mga mamimili. Tapos nga po itong bandang huli, ang una ko po talagang inalok, bali, ito po yung aming head coordinator, si Sister Janet. Tapos yun nga po, inalok niya po ako doon sa Children of Light Community. Alam niyo po, hindi po ako nagdalawang isip na bakit sumama ko doon sa taong ito, hindi ko siya kilala. Ang totoo talaga po niyan, hindi po ako laboy kasi po, hindi po ako marunong magbiyahe. Tapos nga po, sabi ko, Sister Janet, ituro mo sa akin kung paano sumakay sa LRT. Talagang hindi po ako marunong maglaboy. Tapos nga po, isang biyaya para sa akin itong Children of Light Charismatic Community na nagkaroon na po ako ng liwanag ng aking buhay. Gumising na tayong mga grupo na paandap-andap ang members natin sa community. Ututugak-tugak ang paghihikayat sa mga taong na dapat ngayon ay makilala na nila ang Panginoong Hesukristo. Makipag-ugnayan po kayo sa Secretariat ng UCRC or United Communities of Renewed Catholics or sa aming community mismo, ang Children of Light Catholic Charismatic Community, kung nais ninyong matutunan ang Christ on the Block na module. Kaya humayo na tayo mga kapatid.